kabayan, kalat na kalat po ngayon sa social media, ito pong sinasabing magkakaroon daw ng closed door meeting si VP Sara at President Bongbong Marcos. Totoo kaya yung tanong, yung ano na yan, yung balita na yan mga kabayan, na sa ibang post nakalagay pa Sara Duterte humiling daw ng closed door meeting kay PBBM. Ayan yung mga post na nakikita po natin sa social media ngayon. Kalat na kalat po yan. Tayo po, ako po hindi po ako masyado naniniwala dyan sa sinasabi niya, na lalo na sinabi, yung ibang post na babasa ko VP Sara humiling ng closed door meeting kay PBBM. Ayan po masasabi natin wala pong katotohanan. Bakit mga kabayan? Ang totoo niyan, kabaliktaran pa nga Kabaliktaran niyan, bakit? Kasi ultimo si VP Sara mga kabayan, itinanggi niya. Sinabi niya na hindi siya hihingi ng tulong kay Marcos kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito po ay sinabi niya noong October 15, 2025. Sa mga interview, ilang beses na nilinaw ni VP Sara na hindi kami naging magkaibigan ni PBBM at wala na anumang umanong balikan sa kanilang usapin. At sinabi rin niya, never again na makikipag-team up sa mga Marcos. Yan ang sinabi ni Sara mga kabayan. At nakikita ngayon sa legitimate news ay puro tungkol sa impeachment process, budget hearing at mga yan ng Palasyo at OBP. Wala kahit isang anunsyong mula sa Malacanang o OBP na may request for closed door meeting. Yan po ang paglilinaw dyan mga kabayan. Ngayon, ang tanong natin bakit sila nagpapakalat ng ganyang balita? Mga kabayan, bakit paulit-ulit yung kwentong closed door meeting o nagkakayos na sina PBBM at VP Sara kahit sira na talaga relasyon nila? May ilang partner na nakikita sa mga nagpapakalat nito mga kabayan. Alam nyo ba yung mga partner nila? Una, engagement farming. Pera ang habol sa Pilipinas. Ang pinaka-viral na content ay Marcos versus Duterte. Pag nilagyan mo ng title na Breaking, Sara humingi ng tulong kay PBBM o PBBM at Sara nagkasundo na. Automatic maraming magkiklik dyan, magko-comment, magsishare kahit fake. Yan, ganyan yan mga kabayan. Kikita yung page na yon sa views. Karamihan ng mga gumagawa nito ay hindi naman political operator. Mga content farm lang sa Facebook, TikTok at YouTube ang gumagawa nito mga kabayan. Pangalawa, para magulo ang base ng kabila. Dalawang klase ito mga kabayan. Yung mga pro-Marcos pages na nagpapakalat ng Sara humingi ng patawad, nakikiusap layunin na palabasin na mahina o nagpapasakop na si Sara. Yan ang kanilang layunin. Yung mga pro-Duterte pages naman mga kabayan, nagpapakalat ng PBBM natatakot kaya nakikipag-ariglo kay Sara. Layunin, palabasin na lamang pa rin ang Duterte. Yan ang kanilang mga layunin mga kabayan. Pangatlo, testing the waters para sa 2028. Ganyan niya mga kabayan. Para maraming paring umasa na magre-reconciliation ng unity team dahil malakas pa rin pareho ang machinery nila. Yung mga kwentong closed door meeting, minsan sinasadya para sukatin ang reaksyon ng tao. Kung maraming natuwa, itutuloy. Kung maraming nagalit, i-delay na lang para fake news. Ayan, ganyan yan. Pangapat,
pangtakip sa mas malaking isyo. Napansin mo ba na tuwing may malaking isyo, halimbawa impeachment trial ni Bibi Sara, budget hearing ng OBP o yung ICC case ni PRRD biglang may lalabas na chismis tungkol sa personal nilang relasyon. Classic diversion tactic po yan, mga kabayan. Mas madaling pag-usapan ng chismis kaysa sa detalye ng kaso. Totoo yan. Basta chismis talaga, marami po ang nanonood. Mas gusto nila yung chismis. Ganyan tayo mga Pinoy, mga kabayan, di ba? Kaya ang pinaka-safe gawin, kung walang press release mismo galing sa Malacanang, PCO o sa Office of the Vice President at wala sa JMA, ABS-CBN, Inquirer, Pelistar, isipin nyo agad mga kabayan, chismis lang yan. So, yan ang totoo mga kabayan. Chismis lang yan. Oh, yan mga kabayan ha. Alam nyo na yan po ay wala pong katotohanan. Fake news, ano po yan, chismis lang yan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.